Ang landas ng Team USA patungo sa gintong medalya sa Olympics ngayong summer ay parang isang pelikula. At sa susunod na taon, magiging pelikula nga ito. Inihayag ng Netflix nitong Friday ang isang sneak peek sa proyekto na magbabalik tanaw sa paglalakbay sa likod ng 2024 Paris Olympic Basketball Games mula sa unang pito hanggang sa huling tip-off. Malamang na magbibigay ang proyekto ng masusing pagtingin sa paglalakbay ng 12 national teams na naglaban sa Lille, France, at ang 8 team na nagtunggali para sa mga medalya sa Paris. Dapat itong magpakita ng maraming nilalaman mula sa host team na France na pinamumunuan ng 2023-24 NBA Rookie of the Year na si Victor Wembanyama, Team Canada at Team USA, kasama ang iba pa. Ang Team USA na pinamumunuan ng mga star tulad ni Steph Curry, LeBron James at Kevin Durant ay nakuha ang kanilang ikalimang sunod na gintong medalya matapos talunin ang France sa gold medal game. Matapos ang mabagal na simula sa kanyang unang Olympic experience, naging kamangha-mangha si Curry sa semifinal game laban sa Serbia kung saan nagtala siya ng 36 points bago isuot ang kanyang hero cape at magpakitang gilas sa pamamagitan ng isang epic 3-point flurry laban sa France. Ang team ay pinamunuan ni Warriors coach Steve Kerr na nakatanggap ng mga puna dahil sa ilang mga desisyon sa kanyang rotation, kabilang ang pagbench kay Boston Celtics star Jason Tatum ng 2 beses sa 6 games ng torneo. Ang Team Canada na may mga NBA stars tulad ni Shai Gilgeous-Alexander at Jamal Murray ay may mataas na inaasahan ngunit nabigo matapos matalo sa France sa quarterfinals. Lahat ng ito ang magaganda at masamang pangyayari ay inaasahang mapapanood sa malaking screen sa 2025. Ihanda na ang popcorn, basketball fans. Sa ibang balita naman, si Ben Simmons ay nagmula sa isang taon kung saan naglaro siya ng 15 games para sa Brooklyn Nets. Noong isang punto, si Simmons ay kabilang sa mga pinakamahusay na player sa NBA at pumirma siya ng napakalaking kontrata sa Philadelphia 76ers noong 2019. Sa edad na 28-year-old, papasok si Simmons sa huling taon ng kanyang kontrata sa susunod na season na magbabayad sa kanya ng mahigit $40 million. Si Simmons ay hindi na ang player na dati siyang kilala, ngunit kikita pa rin siya ng mas malaki kaysa sa 9-time na 2024 NBA All-Stars sa susunod na season. Sina Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, Jason Tatum, Bam Adebayo, Julius Randle, Jalen Brunson, Scottie Barnes at Paolo Banchero ay lahat kikita ng mas mababa kaysa kay Simmons ayon sa Basketball Reference. Si Simmons ay ang unang pick sa 2016 NBA Draft mula sa LSU. Naglaro siya ng 6 na season para sa 76ers at Nets. Ang 3-time NBA All-Star ay naglaro rin ng 34 playoff games kasama ang 76ers. Pagdating sa Nets, sila ay nagmula sa isang season kung saan sila ang naging ika-11 seed sa Eastern Conference na may record na 32-50. Hindi sila nakapasok sa NBA playoff sa unang pagkakataon mula noong 2018 season. Sa susunod na taon, malamang na ang Nets ay kabilang sa pinakamahihinang team sa liga. Sila ay nasa malaking rebuilding mode. Speaking of earnings mga kaibigan, isa sa mga pangarap ng kahit sinong elite na atleta ay ang masponsoran ng isa sa mga nangungunang sports brand sa mundo, na madalas ay nagiging daan upang makilala bilang isang global star. Ang Nike, isa sa mga brand na ito ay nangunguna sa United States at may kontrata sa mga atleta tulad ni LeBron James, Kevin Durant, Tiger Woods at Cristiano Ronaldo. Ang ilan sa kanila ay pumirma pa ng lifetime contracts sa higanteng sportswear na ito. Ang kumpanya na kilala sa swoosh na logo ay palaging kilala sa pagiging maagap sa pagtukoy at pagkuha ng mga future star sa kani-kanilang mga larangan ng sports. Ito ang dahilan kung bakit nakakagulat na hinayaan nilang makawala si Stephen Curry, lalo na't suot ng Warriors star ang Nike shoes sa buong college career niya, at maging ang kanyang ninong na si Greg Brink ay nagtrabaho para sa kumpanya. Sa kanyang huling taon sa Davidson College, si Curry ang naging top scorer sa NCAA Division I na may average na 28.6 points at pinili siya ng Warriors bilang 7th pick sa 2009 draft. Pinirmahan siya ng Nike ng kontrata hanggang 2013, ang taon kung saan siya sumikat ng todo, na nagtala ng 54 points sa Madison Square Garden at nagset ng NBA single season 3-point record. Pagtatapos ng kontrata at karapatan ng Nike na pantayan ang offer. Pagkatapos ng kanyang kontrata, malaya si Curry na pakinggan ang mga offer mula sa ibang mga brand, ngunit may karapatan ang Nike na pantayan ang anumang mas mataas na offer na matanggap niya. Dito nagsimula ang monumental na pagkakamali ng Nike.
partikular na sa isang meeting na ginanap sa opisina ng Warriors kasama ang mga kinatawan ng brand, si Curry at ang kanyang ama na si Del Curry, isang dating NBA player, upang pag-usapan ang kanilang plano para sa kanya. Agad na napansin ni Curry at ng kanyang ama na hindi siya bibigyan ng sapat na halaga ng Nike tulad ng tatlong pangunahing basketball icons nila, Kobe Bryant, Kevin Durant at LeBron James. Hindi rin nakatulong ang mahinang presentasyon ng Nike noong araw na yon. Ang unang senyales ng kawalan ng respeto, ayon sa kwento ng kanyang ama, ay nang paulit-ulit na tinawag siya ng mga kinatawan na Stephon, imbes na Steven, isang malaking pagkakamali na walang sino man sa silid ang nag-abala na itama. Habang umuusad ang meeting, lalong naging malinaw na hindi pinahahalagahan ng Nike si Curry nang naaayon sa kanyang nararapat. Nag-offer sila ng mga youth development camps sa mas batang mga player tulad ni na Anthony Davis at Kyrie Irving, ngunit hindi kay Steven, na lubos niyang ikinadismaya. Bilang panghuli, ang isa sa mga PowerPoint slides na ipinakita ay may pangalan ni Kevin Durant. Ito ang huling patak para kay Steph at sa kanyang ama, na nakita ito bilang isa pang senyales ng kawalan ng respeto. Sa kabila ng lahat, ini-offer siya ng Nike ng kontrata na nagkakahalaga ng $2.5 million every year. Gayunpaman, umalis ang mga Curry sa meeting na yon na kumbinsidong higit pa ang halaga ng imahe ni Stephen. Dito pumasok ang Under Armour na nag-offer sa kanya ng kontrata na $4 million every year. May karapatan ng Nike na pantayan ang offer na ito, ngunit pinili nilang hindi gawin iyon. Nag-take ng malaking risk ang Under Armour, lalo na't hindi pa nakakapasok sa playoffs si Curry at 26 games lamang ang kanyang nalaro noong nakaraang season dahil sa injury. Ngunit nagbunga ng napakaganda ang sugal na ito dahil sa multimilyong dolyar na kita mula sa deal. Nanalo si Curry ng 4 na NBA championships in 2015, 17, 18 at 2022 at naging isa sa mga pinaka-pinapaborang player sa liga. Ang presyo ng stock ng Under Armour na nasa $47 bago sumali si Curry ay umakyat sa $120. Ang halaga ng brand na nasa $14 billion bago siya pinirmahan ay nadoble sa $28 billion sa loob ng ilang taon matapos makipag-partner sa legendary shooter. Tinulungan din ni Curry na maakit ang iba pang malalaking sports star tulad ni golfer Jordan Spieth at MLB player Bryce Harper, at pumirma siya ng 10-year deal mula 2020 hanggang 2030 bilang official uniform provider ng MLB. Sinubukan pa ni Curry na pirmahan si Caitlin Clark, ang bagong icon ng women's basketball, ngunit hindi nagtagumpay, pinili ni Clark ang Nike. Ang partnership ay naging isang gold mine at mabilis na nagsiguro ang Under Armour ng bagong kontrata kay Curry hanggang 2024 na may kabuuang halagang maaaring umabot ng $1 billion ayon sa ilang mga source. Nag-offer din sila sa kanya ng maraming iba pang insentibo tulad ng paggawa sa kanya bilang co-owner ng company sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng equity stake. Bilang resulta ng alyansang ito, ang sapatos ni Curry ay naging pangalawang pinakamabentang sapatos sa US, kasunod lamang ng kay Michael Jordan, at nalagpasan pa ang mga sapatos ni na Kobe Bryant, LeBron James at Kevin Durant sa kasikatan. Maraming tao sa Nike ang siguradong nagsisisi na pinakawalan nila ang $14 billion na tao, lahat dahil hindi nila pinantayan ang $4 million na offer ng Under Armour bawat taon, ang pinakamalaking pagkakamali sa marketing sa kasaysayan. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.